tanan ang gisalig ug gitugyan sa gaman ng langit ng pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Paglingkod ng mga igsoon. So si Hezekiah mga igsoon, mauni ang hari sa panahon sa Juda. Ito na ning time na divide ang Israel. So kung kabalo mo sa history sa Israel, 12 tribes sila din na divide sila. Una ng Juda o Israel. So sa kanina time, si King Hezekiah ang nag-rule o ilang kontra diri, ilang kaaway mao ang Assyria. So mao to ang ipadala na sulat ni sa hari sa Assyria na ilang pasurindero nila ang Juda. So mao to ang ibuhat ni King Hezekiah. Tapos siya sa Ginoo kay wala isay mabuhat kay ang kingdom sa Assyria dako o kaning panahon na bago pa niya gi-conquer ang Israel. Kay tuwangan na bulag na. So gi-conquer niya ang Israel, mao to na part siya sa Assyria. Then sunod is mao na i-under siege ang Judah. So ang title ng nation is A Letter from the Devil. So ang sulat ikan sa Yawa. So this is the story of how King Hezekiah received a letter from the devil. So it was signed by Sennacherib. So hari, o ni ang hari sa Assyria na time. But it was sent directly from hell. So itawag ni a letter from the devil kay Sennacherib mga igsoon means man of sin. So, man of sin. O na ipasabot sa iyang pangalan. And he represents Satan, the God of this world, who is determined to strike fear in the hearts of God's people. So, si Haring Sennacherib diri nga time speaks about Satan o siya ang yawa nga naga-atake sa mga anak sa Diyos aron mo instill of fear, hadlok. Kay atong mabasa sa Biblia nga igsoon, kung ang nangalagad sa Diyos, kung ang nangalagad na tao sa Diyos, kung sa'y sinugdan, kung mangalagad na sa Ginoo, sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ang kahadlok sa Ginoo. So ang trabaho sa yawa mga igsoon is muhatag ko siya kahadlok. Kahadlok ni mo diha sa iyaha. So unsa nga kahadlok nga opposite sa Ginoo. Sa diyang mahadlok ka nga aside from God, kung nakay kahadlok ka ng igsoon, maunay mo shake sa ato pagtuo diha sa Ginoo. Kung aside ana mga igsoon kay maunay giingon mga igsoon, kung nahadlok ka sa Ginoo, kung naa kay fear sa Ginoo, kung naa kay kahadlok sa Dios, wala kay kahadlokan sa bisan unsa. Maunay pasabot sa Biblia mga igsoon, kung nagahadlok ka sa Ginoo, pasabot nagarespeto ka, kung nangalagad ka sa Ginoo. Kay kung naa kay laing kahadlok gawa sa Dios mga igsoon, maunay muuyog sa atong pagtuo nga mo resolve mga igsoon sa pagtuduhan nato sa atong kaluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug mauni nahitabo diri nga mauni ang gibuhat sa hari sa Assyria. So Jerusalem means the kingdom of Judah under King Hezekiah this time was under siege by the mighty Assyrian army during the time this satanic letter arrived. So King Sennacherib and his soldiers had carried the 10 tribes of Israel into captivity because they had come under God's judgment for their immorality, idolatry, and apostasy. So the Bible says that Israel sold themselves to do evil. Ato na mabasa before ani nga mga chapter, kay ang story ni King Hezekiah atong mabasa from chapter 18 sa 2 Kings to chapter 21. After ana, isundan na siya sa iyang anak. So, siya ni ang hari katong giingnan ni
Prophet Isaiah na mamatay siya, nihangyo siya sa Ginoo, muampo siya, nihangyo siya sa Ginoo nga i-extend niyang kinabuhi. Siya ni nga hari na katong i-extend ang kinabuhi sa Ginoo nga gitubag samtang ang mulakaw na itong panulong si Isaiah nga samtang naghatod siya sa mensahe nga pagkita na main na iyang life tungod sa iyang balatian. Di pabalik si Prophet Isaiah sa diyang nakadungog siya sa message sa Ginoo nga balik ka si King Hezekiah kaya akong extend niyang kinabuhi. I-extend ang iyang kinabuhi 15 years. So after ako, namatay na siya. So siya to ang hari ng Exxon na nihangyo sa Ginoo nga extend ang iyang life. So, diri mga Exxon sa chapter 17, atong makita nga nabuwag na mga tribes. So, kung sa history, atong basahon, nabuwag na sila after the reign of King Solomon. So, nagkausa na ang 12 tribes sa katong pagdumala sa hari nga si Saul, sunod si David, sunod sa iyang anak si Solomon. Pag ni Solomon mga igsoon, nabuwag na kay nag-rebel o na kada hungry of power, wealth, authority. Sumatay na hitabo sa Israel nga nabulag mga si Jeroboam o Jeroboam. Ibog ko nila pangalan. Parihaon ng mga pangalan. Si Jeroboam mo itong naspikas. Kung si Jeroboam nasa Judah. So siya ang nasa Israel nga nag-reign. So mauna nga ang Judah. So dili kayo clear ang kung unsay basta ang northern o southern kingdom sa Israel mo na sila. So ang Judah mo na Benjamin o nakapadanay na sagol o ang mas dako nga kingdom is ang Israel mo na gi-slay diha sa chapter 17 sa Assyria. Ang nagpabili ng Judah kay nagpabili ng Judah kay hangyo ang papa ni Hezekiah nga igsoon nga bayad na sila ba ipalibutan na sila murag naaga po nila ilang kingdom pero naa sila under sa gahong sa Syria ba? Pero bayad na sila, marang nahimong tax para lang hindi sila himuong ulipon. Pero ang kani nga tayo, mabasa na to sa 2 Kings 17:17, isang nga dautang ibuhat sa Israel nga dami ka dautan. Kung siya lang ibuhat, wala mo din sa Ginoo ang kanimbalan. Kaya ang practice sa unang igsoon sa mga tao, kaning mga magsimbang Diyos-Diyos, ilan ang sunugo ng ilang anak, ilang ihanap dito sa ilang Diyos-Diyos. Bawa na, grabe ka, dedicated nila, hindi lang hayop ang ilang ihanap, ilan ang ihanap ang ilang mga anak. So, mo na mabasa na to sa chapter 17, verse 17. Nga, ang mga Israel, nga kingdom of Israel, ilang ihalad ang ilang mga anak, ni-commit silang adultery, mauna, nag-commit silang mga sorcery. Anaan mga dili iya sa Ginoo ilang gibuhat. O mauna, sa kapungod sa Ginoo, matuloy po, bitugyan sila sa Ginoo sa kaaway. Kung atong basahon mga igsoon sa Old Testament, dito lang nato mabasa o ma-imagine o di nato makita kung dili sa lida, diba? Pero kung atong basahon niya, ipahagi nato sa imagination nga action siya nga gubat nga sige conquer na igsoon apan kung ang Israel nagatuman sila sa balaod sa Ginoo nga gikan ni Moses, malampuson sila. O naagay tayo mga igsoon, hindi sila magtuman sa balaod na gihatag ni pinaagi ni Moses, itugyan sila sa Ginoo sa kaway. Mao ginay mahitabo sa Biblia. Nga ito makita mga igsoon kung ang mga anak sa Ginoo magpabadlong, ubiya sa Ginoo, itugyan sila sa kaway. Mao ginay atong mabasa. So, in this passage, Israel represents the backslidden and sin-saturated heart of church of today. So, himo nila itong makita usa siya ka-iglesia na igsoon nga na backslide, na
higala sa kalibutan. Mao ni ang Israel na time. It was full of compromise, lust, adultery, and sheer pleasure madness. Kanang grabe niya pakigsandurot, grabe pakigkauban, pakighigala sa kalibutan. Na iyang gikalimtan ang iyang Ginoo nga nagluwas niya gikan sa Israel. Mauni ang kahintang sa Israel mga igsoon nga maugit nga makita nato nga naay mga iglesia na giingon nga Christian apan nagkighalubilo sa kalibutan. Pasabot na nagkighalubilo sa kalibutan, wala nagsunod sa tulong sa Ginoo, naa siya nagsunod sa mandok, sa yawa o sa iyang unod. So, and just as it is today, the Israelites possess a form of godliness without power. Maunang 2 Timothy 3:5 nga, having the form of godliness but denying the power thereof. Nga, nagaingon nga, usa siya kaalaga sa Ginoo, nagaingon nga Kristiyano siya apan sa iyang kinabuhi, way makita Kristohanon. Ingon ana siya. So, the devil has no need to seduce or write threatening letters to such a bunch. You see, he already controls this segment of Christians and has placed his very own already his very own angels of light. Muna 2 Corinthians 11:14 nga, there is a context sa 2 Corinthians 11:14 nga, ang kanang angel of light nga nagpaka arong ingnon nga balaan apan nagasulsul, nagahatag, nagalaw og mensahe nga dili matuod. Mao na giingon nga angel of light, nisulod siya sa Christian world. He has entrusted to them a lukewarm religion, just enough tradition to make them feel good combined with a great deal of wickedness. Nga ingon lang nga nagsimba ka sa Ginoo pero ang imong binuhatan na gyapon nagasunod nga kung ang imong binuhatan dili iya sa Ginoo, pasabot laki imong Ginoo. Mao na. So mao ni ang Israel mga igsoon nga daghan mga igsoon ang naghunger, gigutom sa tulong. Apan gamay ra ang gigutom sa kamatuoran nga pulong. Kay naay mga tawo igsoon gusto maminaw, kanara gusto sa ilang dunggan. Mao na makita nato nga igsoon nga daghang klase nga grupo isip Kristohanon. Kay kung dili siya kauyog-balkin siya kanang uyod na sa iya. Ang uban maghimo og ila sa ilang wala naam sa iwan na uyon ilang kuhaon diha sa ilahang grupo kung katura ilang nauyon na ng ilang buhaton. So ingon ana mga igsoon nga they hate the truth. Mao na apan kita mga igsoon kung nangalagad ta sa matuod nga Ginoo, kita nagasik mga igsoon. Kanang nangandoy ka ba? Nagsik ka, nagpangita ka, ganahan mo ka ng kasaban ko. Right. Ganahan mo ka ng magkuri ko. Amen. Ganahan mo ka ng tudlungan, di mo kung sa isakto. Nga ipunto sa ako ang naong kasayo, di ko sa akong binuhatan. Mga nagtinuod nga anak sa Ginoo kay Son, nga gusto nga matudluhan para matubok. Right. Amen. Mauna ang gusto sa Ginoo, nga attitude, isip nga iyang anak, na dili nga sa diyang ikorekta, maigota sa mensahe, sa duwadod, gituyo para nimo sa pastor na nagwali diha. Mapandol ka. Apan ang tinuod ng Kristohanon ng Igsoon, madasig doon sa diyang magadlong. Amen. Manay tinuod ng Kristohanon, madasig. Muka doon, maningkamot, nasa tanan ng tudlo. Amen. Sa iyang kinabuhi. Nga naigo siya ng Igsoon, iyang paningkamutan. Musurrender din siya sa Ginoo. Muduhol siya sa Ginoo. Kung siya'y pasabot ang Igsoon sa diyang maigutan, ipasabot na kinahanglan muduhol ka sa Ginoo kay watay mabuhat kung wala siyang Igsoon. Dahil pasabot anak, wala na ipasabot para mulayo ka. Ipasabot na para muduhol ka sa Ginoo kay Igsoon. Hallelujah. So the devil's focus, mga igsoon, stays
on those precious ones who set their hearts wholly on loving and pleasing the Lord Jesus. So maunay focus mga igsoon, maunay punteriya sa yawa. Wala na siya dakong focus mga igsoon. Masabot, dili siya muhatag og dakong effort sa mga tao nga nagsunod niya. Muhatag siya dakong effort mga igsoon dito sa mga tao nga dili uyo niya, kanang wala ni conform niya. Maunay focus sa yawa mga igsoon. So sa diri nga storya mga igsoon, the nation of Judah represents the Lord remnant church here on earth. She is the target of Satan because she is under covenant with the Lord and therefore possess a tremendous threat to the kingdom of darkness. So pasabot mga igsoon, kining Judah diri nga time sa story mga igsoon, ang Israel nga niadto lagi sa kalibutan nga kinabuhi, kalibutanon, ug ang Judah nga iso nagapabilin diya isip balaan nga mga anak sa Ginoo nagpabilin pinaagi ni Haring Hezekiah. So mao ni ang giatake sa yawa. So mao ni atakehon sa yawa mga igsoon kanang naghatag og threat, naghatag og kaning warning nga makaguba sa ilang plano. Mao man ay giingon nga gubat mga igsoon. So mao ni atake sa yawa sila giatake. So mao ni mga igsoon na kung kita nangalagad sa Ginoo, taga-adlaw inaatake ta. So, nganong giatake sila kay naaman sila sa Ginoo. Kung ang imong kinabuhi ginasubmit nimo sa Ginoo kada adlaw, ma-feel gid mo ang pressure sa kalibutan nga igsoon. Yes, amen. Apan kung dili ka kanang wala kay pag-submit, wa kay commitment sa Ginoo, dili mo ma-feel. Dili na rin mo ma-feel ang pressure mga igsoon sa kaaway. Ma-feel lang mga igsoon sa usa ka Kristohanon ang pressure sa kaaway mga igsoon sa dihang musugod ang submit sa pulong sa Ginoo. Amen. So 2 Kings 18:3-7, and he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father did. So mao ni si King Hezekiah. He removed the high places and brake the images and cut down the groves and brake in pieces the brazen serpent that Moses had made. For unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Nehushtan. So, kay iyang papa, si King Ahaz ba? Si Haring Ahaz, ang iyang binuhatan, nagsimbag Diyos-Diyos ka rin. Kung sa'y binuhatan sa mga nagsimbag Diyos-Diyos, ilang binuhat. Apan pag after si King Hezekiah, ang iyang gibuhat, kung sa'y matarong katubangan sa Ginoo. So, mao ni ang gibuhat na iyang ipangguba ang mga halaran sa Diyos-Diyos. O kung makahinundong mo sa storya sa katong type of Jesus, katong serpent ba, kanang mapaakan, tanaw sa pool, unya maluwa sila sa poison. So mao to ka story nagapamili ni diri ang katungkol. Kung sa may nahitabo kay ila na maghihalaran, dili mo lang Dios ba? So mao to gibuhat kay King Hezekiah nga iya giguba kay dili mo naman ang ilang pagtuo naa naman dito, wala naman sa Ginoo. So, he trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. For he clave to the Lord, and departed not from following him, but keep his commandments, which the Lord commanded Moses. And the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth, and he rebelled against the king of Assyria, and served him not. So, muli na hitabo. Hezekiah, the king of Judah, was a godly man. Nagsunod siya sa Ginoo. Iyang tinguha papahimutan ng Ginoo. That is why the man of sin, which is the meaning of Sennacherib, king of Assyria, was out to destroy him, and it is the very same reason
Satan will attack you up to this time. Judah was a servant nation to Assyria and had to pay tribute, and that's exactly how Sennacherib wanted to keep it. So mauna, itong gingon ako kanina nga, at naa sila gyapon sa ilang kingdom, wa pa sila ng conquer, pero nagbayad sila para ma-maintain nila ang igsoon nga naa pa sila sa ilang kingdom. So, mauna nga sa dihang si Hezekiah mga igsoon, ni ang hari nga nisunod ni King Ahaz, nga nangalagad na siya sa Ginoo, kaya ang mga hari nga before niya nagsimbag Diyos, as long as these people pay tribute to the enemy, they remain unmolested. So, hindi sila iharas. So, kung kita mga igsoon, kung kanang nga tayo mag-pressure di ka kay anytime mga igsoon, i-conquer ka, grabe ang ilang, grabe ang history sa una, baligya ka as slave, anak, walay freedom. They had no opposition, no war, ay hatag ba silang tribute, but what happened mga igsoon when Hezekiah stepped out of faith toward God? Sa dihang ang hari sa Judah ni kumidya sa Ginoo, when he decided there would be no more appeasing the devil, no more halfway discipleship, no more compromise or worldly ties regardless of the cost. Mura kita nang sa dihang nangalagad ka sa Ginoo ba? Nga didesisyon ka nga sa i-baptize ka na naikanta nga, I have decided to follow Jesus. Masapot manana na imong biyaan ang tanan. I-decide ka nga mausap imong kinabuhi. Na imong biyaan ang kalimutan o mga lagad ka diya sa Ginoo. Mauni ang picture mga igsoon diri nga time ni King Hezekiah. So the moment you give up on the world and put your life wholly in the hands of the Lord, pagbantay ng igsoon sa dihang umit ka sa Ginoo, all hell will come against you. So tanang forces mga igsoon sa kaaway, mga natong sa disbol nga di na ko makita apang na-feel nimo ang pressure. Right. Amen. You will become a target of the devil and will come under siege from the man of sin. You will be tested to see if you really will trust God in all things. So, kapila naman ta. So, kapila naman mo nag-decide na masipya kung kita sa Ginoo, na atay practice nga dili iya sa Ginoo nga una mo kay batasan na kadaghan na ka nag-decide na Lord, na-revival ka, nag-youth camp man, o conference sa nanay, conference sa tatay, bisan unsa nga panagtiko makadasig mo gina, grabe presensya sa Ginoo, then wala ka nga Lord, mag-usap na imo, kapila ka nakaingon na, kapila na nimo na istorya, makarelate kita na, kapila ka mga istorya na nga gusto na ka mag-usap, ini New Year resolution na hapit na kuya, dili kausara, di ba? Apan nanong kadaghan na nato na balik, kaya naman mapakyas na di ba? Amen. Ingon na mga igsoon, sa kanang nga tayo nga mo decide ta, tinuod mo din sa itong kasigan, sa na-revive ta, nasikat ang kitag-permit ta, may nag-permit na fellowship na sa itong mga kaigsuunan, kaya kanang mag-fellowship ta mga igsoon sa itong mga kaigsuunan, importante kayo na kayo, ma-feel na ito ang unity sa spirit mga igsoon, di ka mabantayan na. But inside sa ato ang kasing-kasing mga igsoon, nagadasig na. Laking ratay ni human ng fellowship. Mga nang igsoon nga, hindi sa na-permit. Yan, naay mga tayo na igsoon nga, before sa fellowship, down kay ka, biro kita sa kaaway, anak, naluya ka sa pagpangalaga sa Ginoo, at pag pinaagi sa mga fellowship mga igsoon, nadasig ka. Then, decided ka nga, Lord, mag-usap na dito, di nang mga na. Dayon, nakabantay ang kaaway, nakadumog ang kaaway. Mo nang nga igsoon, ma-feel na itong pressure sa dihang, naatay gusto-gusto sa itong ginabuhi para sa Ginoo. Ma-feel na itong pressure mga igsoon, kay you are under attack. Focus ka sa kaaway, kay dili
dili gusto ang kaaway mga igsoon nga maghatag kausaban para sa Ginoo. Amen. Kaya nga naman, once mga igsoon maghatag, bumumita mga igsoon sa itong kaugalingon nga mausap para sa Ginoo, threat na sa iyang giharian. Yes. Kaysa diyang mo kumita sa Ginoo mga igsoon, ang atong kahayag mo danab. Kung ang iyang giharian sa pakingit mga igsoon, mabatlong mga igsoon. Hallelujah! So, you will be tested. Mao nang kaya mo kumita, i-test kita kung matinud-anon ba kita diha sa ato ang commitment sa Ginoo. Then everywhere you look, you will see the enemy against you. Kung di lang, di mo gawa sa balay. Kung nga di ka gawa sa balay, matumbang niya mo kasi mo cellphone. Kaya ang sala karon mga igsoon, wala nas gawas balay. Bisan asa ng mga igsoon, lain lagi sa una. Kung grabe, ma-feel din nato mga igsoon ang pressure, ang pagdali-dali. Ang double time sa yawa mga igsoon, ma-feel nato mga igsoon. Kaya iyang dupod ang atong kalag naging. Ang iyang dupod, hindi ka maka-influence sa iyang gingharian. Amen. Okay ra na siya mga igsoon na mga laga naman sa Ginoo, pero wala kay influence sa iyang gingharian. Kaya tawag man ang connection para sa gingharian sa Ginoo, di ba? Na seek ye first the kingdom of God, na mao nga gina. Then, ang number one gid nga kuman sa Ginoo nga, I commanded you to teach all nations, to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. O kakatumanan ng Acts 2:38, mao gina ang number one. After mga igsoon, naka-receive sila Holy Ghost. Kung sa gibuhat, mao gina giuna o preach. Mao gina ang unang misyon na itong mga igsoon. Kung wala'y pakiagyawa na ibisi ka niya sa mga butang, dili ka niya mutagad anang mga butanga. Pero ang tinuod na may danon ng igsoon, mauna ang atong assignment nga mauna usa ka threat mga igsoon sa usa ka Kristohanon. Amen. Sa dihang gusto ka mga igsoon magamit sa gingharian sa Ginoo at akihon kita sa yawa nga iya ka i-restrain ba? Iya ka bisihon sa trabaho, tagan ka niyang balatian. Mauna, kung mag-uya ka na, ingana mga pagiya, padayunon kita niyang mga igsoon. So, until na ma-question mo ang iyong faith niya sa Ginoo, the devil will parade his army around your walls and you will feel like a prisoner. Isura ang mga laga sa Ginoo, uy. Ang lagi. O na, hindi alam tagang laga eh. Apoy mo. Apoy ang life. Apan, sa tinudanay, sa diha mo biya ka sa Ginoo, sambot ang apoy ang kinabuhi. Sa dihang kukumit ka mga igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, i-expect na ang spiritual attack. Right. Amen. Kaning atong nakita mga igsoon, kaning mga dautan sa kalibutan, kaning mga batik, manifestation ni sa kangitid. Mao na, the way mga igsoon nga maubos na sa kangitid mga igsoon is to manifest the light. Isang lang kahayag, mao na ang pagkamatarong. Mao na mga igsoon nga once mo kumita, mao na matarong ang Kristohan, mo kumit siya sa Ginoo. Mao na nga makadistract na sa gingharian sa kaway. The first thing mga igsoon sa yawa is to question your commitment to fully trust the Lord. Mao na, i-push ka nang magsugod na question sa ato ang commitment sa ato pagtuo sa Ginoo. Ana, natinuod ba gid ang Ginoo? Pasag lang sa Ginoo, natutulog ba ang Diyos? What inunana? I-push kanang ipabutang niya sa itong kasing-kasing. Kanang muna giingon nga, wave, kanang murag balon. Himuon niya ang igsoon. Is to question our commitment. Then, mo na si Rab Shaki. Mo na messenger ni kanang sa hari sa Syria. Nga, the king ambassador, and his name means drunken envoy. So, pasabot, bugal-bugalon. Bugal-bugalon. Iyang bugal-bugalan ang imong pagtuo sa Ginoo. Kay atong mabasa mga igsoon sa 2 Kings 18:19-20, and Rab Shaki said unto them, speak ye now to Hezekiah,
Thus saith the great king, the king of Assyria, what confidence is this wherein thou trusted? Asa man ang imong confident? Ano, grabe kay kapagsalig. Na di ka mo submit, di mo i-surrender imong kingdom. Thou sayest, I have counsel and strength for the war. Now on whom dost thou trust that thou rebellest against me? So maunang Igsoon, has the devil ever told you that God is not going to rescue you? So nabay tayo mga Igsoon, ano yung time na ma-question na to ang faith nato diya sa Ginoo. Sa dihang grabe o kanang pagsulay sa iyong kinabuhi. Magkaingon ka nga naabot yun ang Ginoo. Mo na yung buhatos kaway, himuon ka niyang bugnaw nga sa grabe nga bagyo sa iyong kinabuhi, kaya pa ba nimo mugunit sa Ginoo? Amen. Until the end, kaya ba nimo? Kaya ang Ginoo ni ingon man, muuban mo nimo antod sa katapusan sa kalibutan. Mao na ang promise sa Ginoo nga di ikaliyaan. Kung kanang imong pagtuo ni anang pulungan na iyang ginasulti nga atong mabasa sa Biblia mga Igsoon, kung mikupot di ka anang Igsoon, di ka gid matandog ang imong pagtuo. So, ato pa nang nadunggan kung na-experience man ka ng Igsoon, mauna nga under ka sa atak o himuon niya nga maka-question ta sa ato ang faith sa Ginoo. 2 Kings 18:25, am I now come up without the Lord against this place to destroy it? The Lord said to me, go up against this land and destroy it. So this is the devil's sickest lie. So kaning 18:25, niingon siya ba? Kay nakikistorya siya ni ana ang naminaw, kay wa man si King Hezekiah nasa sa iyang kanang throne. Pero ilang ikuman mga Igsoon ang Juda na ayaw magtubag. So silent na sila. So ang ingon niya nga, gisugo ko sa Ginoo nga gugo ni inyong gingarian. Yung kasabot ba, si Jehovah ba? Namakagani siya nga, mao ni ang mensahe nga akong nadawat sa Ginoo. Mao ni akong mensahe nga gitugutan ko niya nga duko na ko ang inyong ginarian. Nasubmit mo na ko. Siya na ipaagay sa mga yawa. So, bakakon. So, this is the devil's sickest lie. He makes you believe God has forsaken you and that all your problems are the result of God's punishment for you, for your past sins, but it's not true. You are simply under attack and are being barraged by the enemy's lies. Because you've set your heart to truly trust in the Lord, Satan is trying to destroy your faith in God. So, mao na may Igsoon, sa diyang mo kumita sa Ginoo, at akihon ta niya, kung maguna-una ka, nabay tayo sa imong una-una, ngayon ka, tungod din sa kung mga sa isang na nga, yung pasaylo. Ang Ginoo, maluluyon. Amen. Di nato masupod ang pagkamaluluyon sa Ginoo nga Igsoon. Sa wala pa ta nakasala, nakita na niya. O, anda man na siya mga Igsoon nga pasayloon ta. At panaay tayo mga Igsoon nga gamiton na sa kaaway. I-condemn ka niya, pinahagi sa atong mga sala. Nga, tungod na sa imong gibuhat, maunay na itapos imong ginabuhi ron. Kaya tungod mga Igsoon, i-condemn ka niya, pinahagi sa buhat. Iya ang pakalinton mga Igsoon nga ang Ginoo nagpakamatay na para sa atong mga kinabuhi. Amen. Iya ang pakalinton na mga Igsoon nga naay gahom ang dugo sa Ginoo mga Igsoon. Yes. Iya ang pakalinton mga Igsoon nga wala pa napasaylo ang atong sala. Walay buhaton sa yawa. Satan will also try to defeat you by focusing your attention on his victories over other Christians. 2 Kings 18:33. Have any of the gods of the nations delivered at all his land out of the hand of the king of Assyria? Ay kani nga panahon mga Igsoon, ang gingharian sa Assyria, gipang-conquer na kanang silitan, sila nawa. Kunya, ang giingon sa hari,
sa Syria nga tanan sila giluwas ba sila sa ilang mga Diyos? Kung sa mga inyong Diyos, ilang gibastos mga igsoon ang si Jehovah diri nga tayma. Kung mubasa ginuani, ma-feel mo mga igsoon ang iyang blasphemies diha sa Ginoo. Mauna nga iyang gigamit mga igsoon nga ang trick niya diha sa mga kaaway nga iyang success. So another of Satan's tricks is to paint a fantastic picture of what your life would be like if you make a deal with him. So, mausa niyang trick mga igsoon nga kung ubalin ka sa kaaway, sabot ubalin ka sa kalibutan na ipakita niya mga igsoon na successful in life. Na kaninga tayo kung mubiya ka sa Ginoo, mao ni ang imong kinabuhi nga dili na ka maglisod, dili na ka mag-struggle sa imuhang mga struggle as a Christian. Mo na tumabasa sa 2 Kings 18:31 to 32 ingon niya, "Hearken not to Hezekiah, for thus saith the king of Assyria, make an agreement with me by a present, and come out to me, and then eat ye every man of his own vine, and every one of his fig tree, and drink everyone the waters of his cistern, until I come and take you away to a land like your own land, in a promise, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards, a land of oil, olive, and of honey, that ye may live and not die, and hearken not unto Hezekiah, when he persuaded you, saying, the Lord will deliver us." Mao ni giingon sa hari nga luwason kita sa Ginoo, kita mo submit. Ug ang giingon niya sa mga katawhan sa Israel nga surrender mo nako. Ug mao ni mahitabo hatuto ka mo sa rich nga lugar, di mo mag-struggle na mas nindot siya o harvest. Mao man ni ang time nila, lain man ang norm sa tuwa karon sa ila. Mao ni ang ayahay nga kinabuhi para sa ila. Harvest sila, nindot ang yuta, ingon ana. Mao ni ang saad in place mga igsoon nga musabit sila sa kaaway. So, Rabshakeh told them that captivity wouldn't be all that bad. A land like your own land. You can take your God with you, pero bakak na gyapon. Kaya human nilang sabit, slave sila sa kaaway. Pero wala may tabo. Finally, as last resort, the enemy will send a threatening letter. So, mauna niyang time nga ikaduha na nga letter mo isod kay wala man isabit si Hezekiah sa threat sa king sa Assyria. 1914, and Hezekiah received the letter of the hand of the messenger and read it, and Hezekiah went up into the house of the Lord and spread it before the Lord. So, bad message. Ug mao ni nahitabo nga isun ang iyang gibuhat. Iyang gidala ang mensahe sa kaaway nga threat nga i-conquer sila. Iyang gihatod diha sa Ginoo sa templo ug nagampo siya. Nagampo gid siya sa Ginoo mga igsoon nga kung imong basahon iyang mga pagampo, ma-feel nimo ang iyang down nga emotion nga gitawag gid siya pakitabang sa Ginoo. Kaya ang ilang ginarian kurting gamaya compare sa Assyria, kurting kakuha. Gawa gid sila ilaban ng igsoon kung i-conquer sila, kung i-atake na sila sa Assyria. So, kung sa ato ang mga kinabuhi na ay mga bad message sa ato ang mga kinabuhi, mga bati nga pangitabo, nga bati nga encounter nga unsa may imong gibuhat sama sa king mga igsoon nga si Hezekiah, iyang gibuhat, iyang gihatod dito sa Ginoo. Mao ni ang saktong response. Ayaw panic kung naa may dili maayo nga may tabo adto sa Ginoo. Mao na sakto nga attitude mga igsoon. Kung diha mga igsoon sa atong kadawn o bisan unsa nga kani nga problema mga igsoon ni King Hezekiah dili matubag sa kahunong nga paagi.
Kung natay mga problema nga di matubag sa tahunan nga pagi, bisag usaon nato bigos-bigos. Yes. Mao na nga ison nga atong buhaton. Dalira di. Digid lisod mga ison. Luhod ka sa Ginoo. Amen. Tawag sa imong amahan. Yes. Dahila kang anak. Amen. Amen. Mao na ang katuhod mga ison. Mami at ganun sa atong isip nga anak sa Ginoo. Kaya ang imong problema, iyan ang problema. Amen. Kung seryoso ka sa imong problema, mga ison, mas labis yang seryoso sa imong problema. Kaya kanang iyang imong problema, mga ison, ang Ginoo imong sulbad. Amen. Ano? Nagatuho ba ka sa tanang problema nimo? Ikaw nakasulbad? Nangalagad man ka sa Ginoo. Masayon o dili mga ison, makaingon maka nasulbad nimo. Kanang butang na imong giproblema nga nasulbad mo ison, ang Ginoo tanan anak. Amen. Mao na iyan kay magaan ang tanan. Mao na mga ison nga ang saktong response mga ison sa diha nata sa kalisod, nata sa kaluya mga ison, duhod ra gid kas Ginoo. Yes. Pataas ang imong pagtuo. Ibandira imong pagtuo mga ison. Ayaw imaliit mga ison. Don't underestimate the power of God within you. Naatay gahom mga ison. Naatay authority mga ison. Sa pagkuman mga ison. Sa paggamit sa gahom sa ating Ginoo. Thank you, So Lord. saints, no matter how many demons invade, no matter how the kingdom of darkness threatens the church, you mga ison, kita, ibutang sa atong mga kasing-kasing mga ison, ang Ginoo andam nga mo defense sa atoa, andam siya mutubag sa atoa mga ison. It only takes mga ison one angel to destroy an entire army of demons. Kay makita nato mga ison sa 2 Kings 19:35 ang tubag mga ison sa Ginoo ni King Hezekiah mga ison. Kay di man gid sila makasulbad mga ison sa ilang kaaway. Kay kung pakigubat lang gid pildi gid sila. 2 Kings 19:35, and it came to pass that night that the angel of the Lord went out and smote in the camp of the Assyrians, and 140 and 5,000, meaning 185,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. So, wala sila nakadaog mga ison, pinaagi sa ilang kusog. Ang nakadaog sila, pinaagi sa kusog sa Ginoo. Pauna, diri mga ison na makita nato sa istorya, kung sa gibuhat ni Hezekiah, wala, dili pinaagi sa gahom sa ilang tawunon. Apan pinaagi sa gahom sa Ginoo nga ison. Kung ganahan ka magmadinaugon sa imong kinabuhi mga ison, dili kailangan og human effort. Effort kami nato na musabli ka sa Ginoo, kay ang Ginoo ray musulbad sa tanan mga ison. Dahil kami katupot sa Ginoo. Hallelujah. Wala Psalm 34:7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. Magpadalag akhil ang Ginoo. Di man nato makita, mo na gitawag nga spiritual realm nga lain nga kalibutan, which is you are involved mga ison. Kay tanang anak sa Ginoo involved sa spiritual battle. Right, amen. Spiritual realm. Ang imong pag-ampo, di mo makita, tuda ko na gaymuan. Wa ka masayod nga nung nakakadiri, tungkol ka sa pag-ampo sa usa ka tawo. Kung ang pag-ampo sa usa ka matarong ngay dakong kaymuan, mao na ang pag-ampo sa ka matarong mao na anak sa Ginoo. So the Lord has sent His own letter to the devil. Mao ng Psalm 46. It is so powerful that all hell's demons shoulder in fear with Thee. Period. Psalm 46 mga igsoon atong basahon, kung naluya man ka, basaha ang makadasig nga pulong sa Ginoo. Amen.
God is our refuge and strength, a great help in times of distress. Therefore, we will not be frightened when the earth roars, when the mountain shake in the depths of the seas, when its waters roar and rage, when the mountains tremble despite their pride. Look, there is a river whose streams make the city of God rejoice, even the holy place of the Most High. Since God is in her midst, she will not be shaken. That is the church. God will help her at the break of dawn. The nations roared, the kingdoms were shaken. His voice boomed, the earth melts. The Lord of the heavenly armies is with us. God is with you. Our refuge is the God of Jacob. Come, observe the mighty works of the Lord, who causes desolation in the earth. He causes wars to cease all over the earth. He causes the bow to break, the spear to snap, the chariots to ignite and burn. Be in awe and know that I am God. Amen. Do you know, mga igsoon, kung makasulti ka na mga igsoon nga, know that I am God. Kana mga igsoon nga, imong pagsabot kung unsa ka makagagahon ang imong Ginoo. I will be exalted among the nations. I will be exalted throughout the earth. The Lord of the heavenly armies is with us. The Lord is with you. The God of Jacob is our refuge. So ang Ginoo hindi bubiya sa iyang mga anak. Kung naamantay mga pagsulay sa financial man or sa imo mang flesh mga igsoon, sa imo mang pamilya, kung naa kay pressure sa imong family, di under attack ka mga igsoon, nga na-pressure ka, or sa imo mang financial status mga igsoon, na-pressure ka mga igsoon, usa na sa tactic sa mga kaaway. Ug ang ilang mission mga igsoon is to question our faith in God. Amen. Mao na yung mission mga igsoon. Kung na-question mo ang imong faith niya sa Ginoo, then success ba si Satanas? Diling mga igsoon. Kay as long mga igsoon nagapadayon ka, wa ko nagaingon nga padayon ta mahimong mapildingon dia atubangan sa away. Apa na atay kahigayunan pirmi mga igsoon. Nga mumugit niya sa Ginoo. Mauni ang under grace mga igsoon. I-encourage ta sa Ginoo mga igsoon kung naa may kaaway nga dili mo kayang, kung naay sitwasyon dili mo kayang sulbaron. Kung na problema sa imong anak, sa imong pamilya, or sa imong trabaho, or sa imong pag-eskwela, duol sa Ginoo. That is the simple answer. Duol sa Ginoo. Anak ka sa Ginoo. Dili ka niya pasagdan. Kung isip anak sa Ginoo mga igsoon, have confidence nga kita nga nilawat sa Ginoo na atay gahong mga igsoon nga makahimog na kung kaimuhan sa ato nga kinabuhi. Kung naluya man ka, doon sa Ginoo. Ang nining mga igsoon sa Hezekiah mga igsoon, God is my strength. Makita nato mga igsoon niya, isip siya usa ka iglesia. Mura siya, ikaw, ako, isip Kristohanon nga nagtinguha ng mga lagad sa Ginoo. Apan gibakbat, giatake sa kaaway nga gusto nga mubiya sa iyang commitment biya sa Ginoo. Mura ng mga anak sa Ginoo nga Kristohanon niining panahona nga nag-struggle. Pero atong makita mga igsoon nga sa iyang pagpaningkamot nga mo damot diya sa Ginoo, wa siya nitawag sa laing mga tao apan niadto siya sa templo. Walay una niya gibuhat mga igsoon. Niadto siya sa templo ug nangita sa katubagan sa Ginoo nga igsoon sa iyang problema. Mao na sakto nga attitude mga igsoon sa atuang pagpangalagad sa Ginoo. Hezekiah picture as mga igsoon nga kung unsa may mahitabo sa atong kinabuhi mga igsoon, tawag ta sa Ginoo. The war is not
for us, it is for God, mga igsoon. Kani atong gubat, mga igsoon, para ni sa Ginoo. Hallelujah! Ayaw, una-una, ako na imong kalisod, imuha na na. Ang Ginoo na ang kauban nato, mga igsoon. Usa sa tanang kauban nato, mag-celebrate na diha sa Ginoo. Kay iyan ang tanang mga igsoon. Hallelujah. 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 Hallelujah ka, mga igsoon. Praise Jesus. Walay problema, mga igsoon, sa imong kinabuhi nga dili kayang sulbaron sa Ginoo, mga igsoon. Ang gihuwat ra sa Ginoo muduol daniya, mga igsoon. Kay diha sa atong kahuyang, mga igsoon, siya ang atong kusog. Sa atong kaluyang, mga igsoon, iyang tagpawon, mga igsoon, diha sa iyang tubig. Sa atong kauhaw, sa atong kagutom, mga igsoon, iya ang tagpawon, mga igsoon. Hallelujah. Siya ang saktong galampanan ng walay natubagan ni ining kalibutan ang atong makita, mga igsoon, para sa atong problema. Ang Ginoo ra, mga igsoon. Hallelujah. Maoray gusto sa Ginoo, tawag ta sa iyang pangalan, mga igsoon. Kitang tanan, mga igsoon, nga nidawat sa Dios. Natay gahom, mga igsoon. Hallelujah. Nga mubadlong, mga igsoon, nga muguba sa plano sa yawa, mga igsoon. Hallelujah. Ang gusto sa yawa, mga igsoon, nga mawala ang atong focus diya sa pagpangalaga sa Ginoo, mga igsoon. Kung dili na maghatag kung dakong kausapan sa iyang gingharian, mga igsoon. Atong timanan, mga igsoon, nga kini guba sa gingharian, sa kahayag o kangit-ngit. Kung musugod matag sa dili, mga igsoon, naa ka sa gubat, mga igsoon. Hallelujah. Kung wala man kang magtagad ni anang gubata, mga igsoon, nagmadaugon ang kaaway, mga igsoon. Hallelujah. Apan dili na katapusan. Hangtod, mga igsoon, nga naapata diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Marilim pata sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. Kung andaw ka mo tawag, hallelujah, mo tumid diha sa Ginoo, mga igsoon. Andam siya, mga igsoon, nga muhatag og